Sa bagong balita na ating nakalap, inilabas na sa publiko ang pinakamalakas na sandata ng Pilipinas na kung tawagin ay ang mga BrahMos Supersonic Anti-Ship Cruise Missile na nabili ng Department of National Defense noong taong 2022 sa halagang nasa 18.9 billion pesos. Napakalaking upgrade nito para sa ating hukbong sandatahan dahil ang naturang missile system na ito ay kayang tamaan ng target na warship sa layong 290 kilometers at malaking parte na ng West Philippine Sea ang kayang protektahan nito. Makikita din na sa BrahMos missile system ng Pilipinas, bawat launcher ay mayroon lamang nasa 2 missiles na iba kumpara sa 3 missile na kinakabit sa Indian version nito dahil na rin umano sa napakabigat ng naturang weapon system kapag 3 missiles ang ilalagay ng Pinas bawat isang launcher nito. Kaya hindi tinipid ang mga biniling armas na ito dahil bilyon-bilyon na rin ang ginastos ng bansa at ang ipinakita ay isang battery pa lamang ng BrahMos missile na kung saan binubuo ng 2 o 3 missile launchers, isang missile replenishment vehicle na nagdadala ng karagdagang missiles para sa mga launchers at isang mobile command post vehicle na siyang kumokontrol sa buong missile system. Nasa 3 batteries ang in-order ng Pilipinas, kaya sa suma total ay magkakaroon tayo ng 6 hanggang 9 na missile launchers at magandang panimula na rin ito dahil unang beses natin magkakaroon ng ganitong armas na kayang palubugin ng warship sa isang tirahan lamang. Ang gumagamit nito sa ngayon ay ang Philippine Marine Corps at plano din ng Philippine Army na bumili ng sarili nitong BrahMos missile upang mas mapalakas pa ang pangdepensa ng ating bansa at nasa 2 batteries naman ang kanilang pinaplano na may budget ng nasa lagpas 10 billion pesos. At sa mga balita na ating nakalap, pinaplano umano ng hukbong sandatahan na bumili ng nasa 50 batteries ng missile system at may budget ito ng nasa 7.2 billion dollars o nasa 420 billion pesos. Ngunit hindi natin alam kung lahat ba ito ay para sa BrahMos missile system. Marami pang ibang ino-offer sa ating bansa na magagamit din na pangdepensa laban sa warships tulad na lang ng offer na M142 HIMARS ng Estados Unidos na kung saan gustong-gusto din bilhin ng Philippine Army at ilang beses na rin nasubukan sa ating bansa at ang ino-offer ng South Korea na K239 Junmo na mayroong kasama na anti-ship ballistic missile. At dahil nga sa inilabas na rin sa publiko ang BrahMos missile system ng bansa at ito ang pinakamalakas nating sandata sa ngayon, ay paniguradong ito din ang magiging pangunahing target ng kalaban kung sakaling magkaroon ng armadong engkwentro. Kaya sinasabing nasa advanced stages na ang negosasyon sa pagitan ng ating bansa at ng bansang India para sa pagbili ng Akash surface-to-air missile system at nakalagay na rin ito sa profile picture ng ating Philippine Marine Corps. Ito ang magsisilbing pangdepensa ng BrahMos laban sa mga kalabang aircraft at paparating na missile na tumatarget sa weapon system, ngunit hindi nga lang ito kasing advance tulad sa Spider missile system na binili mula sa Israel. Maganda din naman sana ang Spider, ngunit nagsabi ang Department of National Defense na hindi na muna sila bibili mula sa Israel, kaya ang Akash missile ang tinatarget sa ngayon ng Pilipinas. May range ang Akash 1S na ino-offer sa ating bansa na aabot sa 30 kilometers na pwede na rin bilang pang air defense sa mga BrahMos, ngunit marami pang opsyon na mas maganda dito. Kabilang na nga dito ang Akash NG na may range na umaabot sa 70 kilometers, kaya mas protektado ang ating mga armas at may ino-offer din ng South Korea sa ating bansa, katulad na lang ng MSAM Block 2 Air Defense System. May range naman ito ng nasa 50 kilometers at ang kagandahan talaga dito ay may kakayahan itong mag-intercept ng ballistic missiles na hindi kayang gawin ng Spider at Akash, kaya kung ako ang papipiliin, ay ito ang gusto ko na sana ay bilhin ng ating bansa. Bawat launcher din ay kayang magdala ng nasa 8 missiles, kaya mas marami ang kayang i-intercept nito, ngunit medyo may kamahalan lamang ito kumpara sa ibang air defense system dahil na rin sa advance na mga sistema nito.
Pagbalik naman sa pagbili ng bansa mula sa India, hindi lang ang BrahMos at Akash ang gustong bilhin ng Pilipinas dahil napabalita din na tinatarget nila ang Pralay Tactical Ballistic Missile na kung saan may range ng nasa 500 kilometers, ngunit inaasahang ang export version nito na mayroon lamang 300 kilometers na range ang ibibenta sa ating bansa. Mas mabigat na warhead ang kayang dalhin ng Pralay missiles kumpara sa mga BrahMos, kaya inaasahang mas malakas ito at isa na rin itong hypersonic missile dahil umaabot sa Mach 6 ang bilis nito na doble sa bilis ng BrahMos missile. Bagong-bago lang din ang missile na ito na kung saan itong 2022 lang nag-umpisa ang mass production at tumaasa din tayo na mabibili ito ng Pilipinas.